pinansin sa inyo, no? Medyo nabubulol na ako. Kasi wala pa akong kain. Akala nyo kayo lang walang kain, no? Ayan. May gusto ko lang ako ipaalam sa inyo bilang buhay mga bayani. Kasi ang mga buhay bayani, dapat laging nakahanda yan, tama? Dapat handa ka na paglabas mo ng bansa. Harapin ano mga amon pagsubok pagdating sa labas ng bansa. Sabi ni iba, pagsubok. Amon, ano yun? Ito, nangyayari, realidad. No? Kaya kadalasan, sa iba, pag nag-lecture ako, may tinanong ako, ma'am, ilang balik ka na sa labas ng bansa, sir? Apat na. Sabi ko, ma'am, kamusta kayo ng asawa mo? Sabi niya, okay pa rin. Pero sir, sabi niya, malapit na. Kasi, kadalasan, pag supporter, pag tinatanong ko, wala nang asawa. Babae, o lalaki. Pag tinanong, sir, wala na kami. Anong nangyari sa inyo? Kasi, umalis kami sa labas ng bansa nagtatrabaho, asawa ko, porque wala ako dito sa Pilipinas. Nag-anak na ng, iba. Kasi pag aalis ka ng Pilipinas sa mga kalalakihan, kayo ang haligi ng tahanan, tama? Sa mga kababaihan, kayo ang ilaw ng tahanan, tama? Pag aalis, yung ilaw ng tahanan, ang naiwan, haligi ng tahanan. Ano ang gagawin ng haligi ng tahanan? Kaya yun, sabi ni Sir, maghanap ng ilaw. Pag ang babae naman, ang naiwan sa Pilipinas, siya ang ilaw, ang haligi, nasa labas ng bansa. Ano ang gagawin ng ilaw ng tahanan? Ma'am? Ma'am? Maghanap daw ng haligi. Bakit? Kasi ang ilaw, pag walang poste, mag-ground dyan. Tama? Kabayaan mo lang ba? Sir? Yung ilaw mo, gano'n lang sa sahig, walang poste, papayag ka ba? Pag uwi mo ng Pilipinas, pati ikaw dali. Kasi grounded. Tama mga? Oh! Sino ang mga first timers? Taas yung mga kamay. Taas! Thank you. Sino ang mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Taas! Thank you. Ex-abroad. First timer. May tumaas ang kamay. So hindi tumataas ang mga kamay. Ano po kayo? Sabi niya iba. Okay! No? Sarap, no? May inatok? Mapasaya kasi sabi ko sa iyo yung buhok mo sila na ganyan. Tutuloy. Yan, pag-uwi mo mamaya. Okay! Ganun ang buhok mo sila. Gusto siya sa marami. Okay, no? Ganda ng buhok mo sila. Okay, no? Yan. Grabe. Yan. Hindi pa ako na magpakilala. Tama? Mamaya ka na ako magpakilala. No? Magbibigay din ako ng number. Ma'am, gusto mo makuha ang number ko? Sabihin mo lang kung gusto mo. Mamaya, ibibigay ko sa'yo. Hoy! Grabe. May nantok? Walang bulan dito. Kaya sinabi, more on realities. Totoong pangyayari. Kaya magtatanong ako, sa mga example, marami kayo, di ba? Pag nagtanong ako, isigaw nyo ang sagot nyo. Iparinig nyo sa mga first-timers. Ex-abroad, masarap buhay, OFW o hindi? Sigaw! First-timers, narinig nyo? Sabi ng mga ex-abroad, hindi. Sabi ng mga first-timers, takot ka! Huwag kayong matakot. More on realities eh. Totoo, di ba? Bakit hindi na sinabi? Bakit hindi masarap? Ay bakit sila bumabalik? Pasanayan na yan. Di ba? Ikaw, pag sanay isang bagay, kahit inaayawan ka, eh nagustuhan mo, ayaw bubang balikan? Marami yan. Kaya talaga, binabalikan. Kahit inaayawan na, gusto pa rin, namimilit pa rin. No?
balikan. Okay! May sinabi ba ako masama? Wala. Wala naman eh. Sagot na nasagot ha? Alam nyo, sa lahat na nagbibigay sa akin, baka una pa kayo magkapag-viral sa akin. Pero alam mo, yan. Pag alis nyo dito, buksan nyo lang ang Kaagapay ACTV. Kaagapay Space ACTV. Wow! Lahat na lang. Dito sa Diyos. Ang dapat natin sa Pilipinas dahil may problema sa pamilya. Pag binuksan yung channel ko, ma'am, mawala yung problema mo. Oo, maniwala ka. Kasi ano nakikita nyo dito ngayon, makikita nyo din yan doon sa social media. Ayos ba? Okay. Bakit? Sinabi ko na hindi. Sinabi naman, it's hindi masaya, hindi masarap. Totoo yun. Hindi masarap. Ma'am, nakakaranas ka ng buhay na hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit. Naranasan mo na ba yun? Naranasan mo na. Pero, sobrang sarap naman. Naranasan mo naman. Hindi ko pa naranasan yan. Ang tanong, gusto mo. Umayaw na agad. Okay. Bakit? May sinabi ba akong masama? Di ba wala ba? Wala akong sinabing masama, guys. Sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. Bakit? Unang layo mo pa lang, ma'am, papatunayan ko siya na hindi masama yung sinasabi ko. Unang alis mo pa lang sa pamilya niyo, lalo ng kababayan, nahiwalay na kayo sa pamilya niyo. Anong naramdaman niyo? Di ba? Hinatid ka pa lang sa airport, tapos sasakay ka na ng plane. Ano ang naramdaman? Di ba nakaganon-ganon ka, di ba? Ay. Tapos pamilya mo. Ganun, di ba? O, nung nakasakay ka ng plane, gusto mo mang silipin habang lumilipad. Ay, ulat ka pa ng ulat, tama? No? Nung nakarating ka sa labas ng bansa, tupating nawala na sila, tama? Tapos, umpisa ka ng trabaho, kinabukasan. Pagod na luna, umpisa na. Pero hindi pa rin sila mawala sa isipan niyo, tama? Iniisip mo pa rin. Pero sa katagalan, medyo nakayanan mo na kaya lang. Tuloy-tuloy magtatrabaho, sobrang pagod. Hanapin mo man pamilya mo, hindi mo na makikita. Gusto mong hingin ng pagkain para matulungan ka, pakainin ka, pagkanda ng pagkain. Hindi mo na rin sila matawagan kasi wala naman talaga sila ito. Tama? Nungan! Nung mag-selfie ka, tinawagan mo, video call. Wow! Video na. Wala yung pagod. No? Wala yung sabag ng pakiramdam nung makita mo sila. Wow, para masaya ka. Pareho kayo, masaya. Nung makita-kita kayo sa, video. No? Pero kung mawala ang signal. Nawala siya. Nawala ka rin. Ano naramdaman mo? Ito. Pero, kinabukasan, tuloy-tuloy ka magtatrabaho. Hanggang sa pagtapos sa isang buwan. Sasabog ka na. Medyo marangga na ng pakiramdam. Dahil kung ginawa mo, di bali, mahirap na mag-signal, hindi ka sila makausap. Ito, padalhan ko na lang ang pera. Nung pinadalhan mo ng pera, makatulong ka na. Hindi na siya masaya, pati ikaw ay masaya. No? Nung masaya, sila, pareho kayo masaya. Ano mararamdaman? Di ba? Masarap. Tama ba? Masarap na pakiramdam. Yan ang ibig ko sabihin. Wala ko sinabing masarap. Tama? Ganun lang kasimple. May mga logics, no? Guys, kamusta kayo sa loob ng hotel? May kunyari, nag-online, nakahiga sa kama. Bumangon. Bumangon sa kanya. Bumangon, no? Sabihan mo naman pinapakita. Ganun po, yung buhay OFW. No? Kamusta? Ready na po kayo? Ready na? Kaya niyo ng tiisin? Mapalayo kayo sa pamilya? At kaya niyo nang harapin anong mga hamon sa buhay pagdating sa labas sa bansa? Yan po ang panalangin namin. Sana kaya-kaya niyo. Anong nang mangyari doon dapat? Ibayan niyo lang yung kalooban niyo. Laging magdasal. Hindi kayo pagbabaya. Tama? Ganun lang kasi. Kaya yung grabe effort na igis. Pag-iusin kayo dito. Pinagutuman, akala nyo. Pinagutuman pa. Wala pang pananghalian. Pero normal lang kasi may yung dito. Ilos. No? Bawal ang pagkain. Pero di balik.
Malakasan nyo rin ang boto mamaya. Okay? Ngayon, sinong example? Mawawabot ka ng 20 years sa labas ng bansa. 20 years. Wala. 15 years. Meron. 10 years. Meron. Sir, 10 years ka sa labas ng bansa. Sir, makailang pilos ka. Tuwing alis mo kung nagpipilos ka, tama? Isa lang. Isa lang. Nung nagpilos ka, saan ka dati nagpilos? Hindi ka dito nagpilos. Hindi. Sa pinagpilusan mo dati, nakita mo ba ako doon? Nakita mo ako doon? Para lang. Ang sagot mo lang, oo, hindi. Pero hindi ka dito nagpilos. Hindi ko na maalala, sir. Kanina. Okay. Isang dekada. Sa dekada na. Kung hindi mo ako nakita doon, normal lang yan siya. Bakit? Wala naman talaga ako doon. Wala ako doon. Kaya sinabi mo parang lang. Yun. Sa mga nipidos dati, ng mga ex-abroad pa, pamilyar ba ako sa inyo? Hindi? Okay, hindi din kayo pamilyar sa akin. Okay! Yan lang. Yan lang kasimple. Yan. Kaya pinagpilusan mo dati, sir, wala kang narinig doon sa mga sinasabi ko kasi wala naman talaga ako doon. Ngayon mo lang marinig dahil nandito ka ngayon. Okay. Ngayon, Mr. Sam. Mr. Sam, ang pangalan ko. Nahuli ko rin ako. Hindi ko sana sabihin eh. I-surprise ko sana kay mami. Kasi pag nagtanong si ma'am, ano ba talaga pangalan mo? Hindi ko. Kasi hindi. Sir, bakit tingin naman sa akin? Ibibigay ko naman. Number na, ibibigay pa ako. Gusto mo na ang number ko? Number ko 0949, 0948, 098970. Ulitin ko 0948, 098970. Ang isa ko number, 0963-5135-480. Kopya? Hindi? Hindi. Bigyan ko ng channel ko. YouTube channel, Kagapay ACTV. Biyernes kayo, magsisisi kayo. Pag hindi kayo, hindi nyo nakita yung pangalan ko, yan sa YouTube channel, nandiyan kumplito, Kagapay, space, is CTV. I-try mo kung may ano kakita kayo. I-try mo. Walang mawala sa inyo. At matutuwa pang mahal mo sa buhay na naiwan sa Pilipinas. Bakit? Kung ano servisyo mayroon ako sa mga OFWs, mayroon din ang pamilya mo. Kung sila libre at lifetime sa mga services namin, libre at lifetime din sila. Pati ka pa Pilipino sa labas ng bansa, mga OFWs na hindi ko natulungan dati, tapos natulungan niya sa pamagitan ko, no? Sa pamagitan ng pagbigay o pag-share ng number ko, channel ko, natulungan niyo. Dati hindi mo lang natulungan pagkain, financial, hindi ka lang makatulong, nakita mo doon, no? Pinabayaan mo ng pag-alagala, walang makain, walang matulungan, no? Tapos may pira ka, hindi mo man na magawa ang pagbigay, kahit magkano, tapos sinabi mo pa sa kanya, yan, pa-upload kasi. Hindi wala, kamag-anak mo pala yun. Tama? Hindi pa daw pagtulong yun. Ngayon wag yung ulitin na kabayaan sila. Pagbalik nyo doon, i-share ang number namin. Pag napatawag sa amin, natulungan, nailigtas ang buhay sa kapamakan. Yan ay dahil sa ginawa nyo, buhay ng kapwa natin Pilipino ang nailigtas ninyo sa kapamakan. Ayos ba? Masarap pa ba nakatulong? Masarap hindi. Masarap. Anong maganda? Tinutulungan kung nakakatulong. Nakakatulong. Tama? Nakita nyo na? Pag nakita nyo, kasalamin kulay itim, yung sobrino, kulay itim, no? Parang cowboy. Walang iba kundi ako yan. Pag nakita ninyo, ang gagawin nyo, i-subscribe. Subscribe ko. Ganun lang simple. Bakit? Mahalaga yan para sa inyo. Hindi yan naging viral. Kaya sinasabi ko dito, more on realities. Lahat na pumapasok yan sa YouTube channel na yung totoong nangyayari. No? Totoong nangyayari. Hindi ko kwento lahat yung sa loob ng cellphone. Ikwento ko ngayon yung pailan-ilan lang. Kaya ako nandito. Ipakita ko sa inyo kung ano ang pagiging buhay isang OFW. Lalo na sa first time. Kaya bakit sinabi ng mga ex-OFW hindi masarap? Bakit? Dito pa lang sa Pidos, maraming nakakaranas. Na sa kanilang pag-aakala, after mag-Pidos, okay na. Hindi pala, hindi pa. No? Kaya, pag sa Pidos ka na, anong maramdaman mo, di ba? Daming speakers na dumadaan, nandoon na lahat ng mga benefits. Hindi ka ba natutuwa? Di ba? Malaking bagay yun ng mga benefits. Lalo na sa FWD, insurance, no? Sus na ko. Maniwala kayo.
Lalo na pag natapat ng halitik. Malaki ang makukuha nyo. Ayaw, di ba? Di ba? Hindi ka makakuha, pamilya mo. Ikaw rin, kung hindi naman totally na ano, no? Yan, ganun. So may mga... Di ba? Eh, so malaking bagay eh. Malaking bagay. Ano yun yung? Oo na lang. No? Yun yan. Insurance. Eh wala namang assurance. Sa FWD, mayroon kang assurance. Ayos. Okay. Ngayon, Mr. Sam, kakamustahin ko kayo. Sa lahat ng videos ngayon, magtatanong na ako, sana hindi mabawasan ng 20% yung excitement mo ng 100%. Ngayon, magpasok pa ng 100%. Ngayon, sana hindi mabawasan ng 20% bawat narinig niyo sa akin. Bakit Mr. Sam, ano ngayon? Ito ay may kinalaman sa batas. Na dapat ang isang OFW dapat sa MFPLs, dapat sila nakapag-sign ng kontrata. Ang tanong, lahat pa kayo nakapag-sign ng kontrata? Sabi ni Iba, hindi pa. Hindi pa. Sabi ni isa diyan sa katabi niya, Iba. Sini ko yung kami nakita ko eh. Kung nangyari sa'yo, ibig sabihin, kung sa batas pala to, malamang bawas ng 20% yung excitement mo. O, dapat, kailangan yan. At dapat, after mga kilos, dapat ikaw ay makaalis na. Bakit? Nasa batas yan. Dapat ka makaalis. Mula mag-apply at nabisahan ka, dapat 2 months to 3 months or 60 to 90 days prior dapat na i-deploy ka. Na, yan ang sa batas. Mula nag-apply ka na bisahan, family pa ha? 60 to 90 days. Bakit ka ni? Wala pa. So, kung nangyari sa'yo, maaaring mabawasan naman yung excitement mo ng 20%. Kanina 20 plus 20, 40%, ang natira is 60%. At dapat, bakit ka kailangan makaalis? Kasi iba, may mga proseso kasi yan. Yung pag-apply, tama? May proseso, tama? Yan. Pag makaalis ka, kung aalis ka naman, o hindi ka pa nakaalis, ang iba dyan kasi nagpabayad ng placement fee. No? Pag nagbayad ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Ang iba, tahimik lang. Bakit yan? Sa akin, sobrang laki. Another 20% ang mabawas doon sa excitement mo, ang natira is 40%. At dapat, meron ka o lang resibo. Sabi ni ba, ha? Resibo? Kami? Wala talaga. Walang resibo. So, another 20%. Ang natira is 20%. At dapat, pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee, Chowking, McDo, Max, Mall, Hotel, o Restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar. Bakit ko nabanggit ko naman lugar na yan? Kasi minsan pinapasok ko pati hotel. Pati mga malls pinapasok ko. Nagipag-meet sa akin. No? Doon nagana yung bayaran. Dapat sa loob ng agency. Tama? Sabi ni Bakat Agency, o kung nangyari mo sa'yo, another 20%, ang nabawas ng excitement mo, ano tira is, wala na. At dapat pagdating sa labas sa bansa, kung anong pinirman mo sa kontrata yun ang masusunod. Paano kung hindi nasusunod? Anong gawin mo? O nangyari sa Pilipinas, yung nangyari sa'yo, na nabanggit ko ngayon, dapat alam ng agency yan. Bago ka nakarating yung agency, hindi alam ng agency, i-inform po ninyo ang inyong agency, maawa po kayo. Kasi bakit? Sa ngayon, maraming gumagamit ang pangalan ng agency. No? Para makapungulimbat lahat ng malaking halaga sa mga OFWs. No? Bubulahin yung patatibiktimahin lang. Pagkatapos, pag nakuha din maraming pera, no? Bigla na lang ng lao, hindi mo na makakita. Hindi mo na makikita kung saan mo patatagpuan, hindi mo na makikita. Kaya ingat mo. Bakit? Dapat malaman ng agency para magiging aware sila. Maraming gumagamit ng pangalan ng agency. Ingat kayo ha. Kawawa naman ng agency. Pag pinahuli yan at itimbre yan sa amin, pag nahuli yan at nakulong, kawawa, pati agency madadamay. Bakit? Anong kaso? Anong violation? That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment. That is a non-legal offense. Kung ano ang maging kaso ng bumiktima sa OFW sa labas,
Pag hindi naging aware yung agency, apektado sila. Ganon din ang magiging kaso nila. Bakit? Accessories of that right. Tanda, sir, bakit alam na alam mo? Ayan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Hindi ko man mahuli ka sa labas. Dito sa Pilos, minsan nakuhuli ko. Kaya bakit? Nakatutok. Ayan, yung kamera ko. Ayan, oh. Ayan. Ingat. Ingat. Sa labas ng bansa, may problema man, i-inform ang inyong agency. Hindi kahit kanino. Bakit marami dyan? Nagka-problema lang sa labas ng bansa kung sino-sino ang ini-inform. Wala namang kinalaman sa recruitment. Gusto lang magpasikat, tama? Walang kinalaman, maniwala kayo sa akin. Hindi ako bago dito. Since year 2000 pa lamang, nasa serbisyo na ako. Kaya kung ikaw 20 years, matagal na sa pagiging OFW, matagal na rin po ako sa pagtulong sa may mga problema. Okay? Kaya dapat magiging aware. I-inform, yung number ko, pag nahirapan kayo pumunta sa agency, pag-inform sa kanila, ako ang i-inform niyo. Ako po ang makikiusap sa inyong agency. Ang ginagawa namin, diplomasya, diplomatic approach. Makikiusapan namin yung agency na hindi na po sila magagalit sa inyo. Ang purpose lang, mapabilis ang pag-solve ng problema. Ayos ba? Na hindi na sila kailangan makarating pa sa abogado. Bakit? Pag abogado na, pira-pira lang ang labanan. Tama? Kaya marami dyan. Mapapanood nyo sa channel nyo kung saan-saan ang galing yung problema. Mapapanood nyo dyan. Kaya, i-solve nyo lang mamaya yung channel ko. Maraming ganun.